Akala ko swerte lang hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti ko nang sinisira yung sarili kong buhay. Hi, tawagin niyo na lang akong J, 31M. Hindi ko tunay na pangalan, pasensya na kung medyo magulo ako magkwento kasi hindi rin ako sanay sa ganito pero parang kailangan ko na talagang ilabas kasi kahit anong pilit kong i-ignore, hindi na nawawala sa isip ko yung mga ginawa ko nitong mga nakaraang buwan. At honestly, hindi ko na rin alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi naman ako ganito dati, simple lang buhay ko, may partner ako, si Liza, 29 na F. May anak kaming isa na 5 years old, hindi kami mayaman. Pero sapat, may trabaho ako sa logistics. Sakto lang sahod pero napagkakasya namin. Nakakabayad ng bills, nakakakain ng maayos. Minsan nakakapag-date pa kami kahit simple lang, yung tipong tahimik lang na buhay pero stable at kontento na sana ako doon. Hanggang sa may isang gabi na nagbago ng lahat. Nasa bahay kami ng tropa ko noon, inuman lang, kwentuhan, tapos may isa sa kanila naglabas ng phone. Pinakita niya na nanalo siya sa online betting, maliit lang nung una. Pero yung way na pinakita niya, parang ang dali lang kumita, parang isang pindot lang, may pera ka na agad. Doon ako na curious, tinanong ko kung paano. Tinuruan niya ako, sabi niya, try mo lang, panglibang lang. Kaya tinry ko, maliit lang nilagay ko, hindi ko naman iniisip na seryoso. Pero nanalo ako, maliit lang pero nanalo at doon nagsimula lahat. Hindi ko alam kung swerte ba yon o malas. Pero pakiramdam ko ang dali lang. Parang ang bilis, parang hindi mo na kailangan magpagod para kumita. Kaya inulit ko, nanalo ulit. Mas malaki, doon na ako na hook. Hindi ko na napansin na hindi na siya libangan lang. Naging habit na siya, naging parte na ng araw ko. Paggising ko, chinecheck ko agad. Bago matulog, naglalaro pa ako. Hanggang sa dumating sa point na kahit nasa trabaho ako, sumisilip ako sa phone ko para tumaya. May mga araw na panalo ako, masaya ako. Feeling ko ang galing ko. Feeling ko kontrolado ko pero mas maraming araw na talo ako pero hindi ako tumitigil kasi lagi kong iniisip na bawi next game. Isang panalo lang mababawi ko lahat. Yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko hanggang sa hindi ko na namalayan na yung sweldo ko na dapat para sa pamilya ko. Unti-unti ko nang nilalagay sa sugal, sa una tinatago ko lang hindi halata. Pero habang tumatagal mas lumalaki yung tinataya ko. Mas lumalaki din yung talo ko. May isang gabi na hindi ko makalimutan, tulog na si Liza at yung anak ko, ako nasa sala lang, ilaw lang ng phone yung nakikita ko. Pawis na yung kamay ko, hindi ko alam kung dahil sa init o sa kaba. Pero tuloy pa rin ako hanggang sa isang malaking taya. At natalo ako. Doon ako napahinto, parang biglang natahimik lahat. Kahit yung electric fan parang hindi ko na marinig. Tinitigan ko lang yung screen, zero, wala na. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatulala lang, hindi ko matanggap, hindi ko ma-process kasi doon ko na-realize na hindi lang pala yung pera ko yung nawala, pati yung ipon namin, pati yung para sa pamilya ko, pati yung pinaghirapan ko ng ilang taon. Hindi ako agad umiyak pero parang may bumagsak sa dibdib ko. Parang hindi ako makahinga ng maayos. Pumasok ako sa kwarto, tiningnan ko yung anak ko na natutulog. Yakap yung maliit niyang unan. Si Liza nasa tabi niya. Mahimbing din ang tulog. Doon ako unang nakaramdam ng sobrang bigat kasi alam ko, ako yung sumira nito, hindi ibang tao, hindi aksidente, kundi ako mismo. Simula nun, nagbago na ako, tahimik na ako, hindi na ako ganun ka-present sa kanila. Kasi dala ko yung guilt, hindi ko alam kung paano ko sasabihin, hindi ko alam kung paano ko aaminin na ako mismo yung dahilan kung bakit mawawalan kami ng stability. May mga araw na sinusubukan kong bumawi, pero alam ko sa sarili ko na hindi ganun kadali yon. Isang gabi, tinanong ako ni Liza, okay ka lang ba? Parang ang tahimik mo kasi nitong mga nakaraan. Ngumiti lang ako, sabi ko, pagod lang. Pero ang totoo, hindi lang pagod kundi puno na ako ng pagsisisi. Hanggang mga ngayon, hindi ko pa rin nasasabi sa kanya pero may isang bagay akong na-realize habang nakaupo ako mag-isa isang gabi. Wala akong phone, wala akong distraction. Ako lang, na-realize ko na hindi ako matatalo dahil sa sugal, natalo ako dahil sa sarili kong desisyon at kung may magbabago man, ako din yung kailangang magsimula nun, hindi madali, hindi mabilis. Pero siguro dun magsisimula yung pagbawi ko, hindi sa pera kundi sa sarili ko,